Renalyn, para makaumpisa na tayo. It's almost half past 7 na po. 7:31 na. Sis Len? Sis, hindi po ako pwede kasi nag-FB live po ako. Oh, sige. Sorry. Brother Dennis, pwede ka na. Ako ang facilitator. Sino pa wala lang? Brother Aris. Yun. Huwag mo natin. Para makaumpisa na tayo. Ready na po tayo lahat? Pwede na po ba? Amen. Ourselves in the presence of the Lord. Let's pray the Holy Rosary. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. And the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and in our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. The first sorrowful mystery, the agony of Jesus in the garden. We offer the first mystery for good health of all kapatiran, especially of our little babies, Zem, Aliyah, Faith, Calix, Kael, Paul, Art, Alonso, Maisy, Angela, and Micaela Avery. Healing upon healing for everyone who is sick, especially those in the hospitals right now, and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Unida, Amorpina Huganas, Emily Serrano, Miling Ramos, Early Balbuena, Marjorie Perrer, Winnie Cargado, Evelyn Bacamante, Brother Rafi de los Reyes, Frank de los Santos, Julia Nang, Antonio Ethan, Mark Hill, Aridao, and Josephine Espaldon, claiming complete healing for Liam Biernes from muscular dystrophy, healing for Brother Jester from hyperthyroidism, praying for the past recovery and continuous healing for Sis Jenny, Sis Beth, Sis Mayang, Sis Christine, Sis Bea,
Brother Cyrus Guanadam, Brother Baptibay, Silly Restoro, Clino Ramos, Soledad Ramos, Milagros Hucon, Boyet Puson, David Cruzado, Danilo Di Mayoga, Nenita Alpeche, Maricel Pormasidoro, Rosalina Manalo, Raquel Mariano, Celia Wire, Athena Giliego, Madux Benate, Camille Kalingasan, Nimpa McGill, Frank Urbano, Chil de la Torre, Jun Mark Toleran, Rocky Dumdum, Cela de la Cruz, Leonardo Ramos, Rihara, and Elena Abadam. Healing and deliverance for all our brothers and sisters who have illnesses affecting the heart, kidney, liver, blood, skin, brain, eyes, ears, all internal organs. Touch them from head to toe and restore their health for clear and good result of Ariel Bautista's Medical Laboratories. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. Ave Maria. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. We pray for revival of the economy and more projects for our companies, and protect all kapatiran from redundancy or pay cuts. That's the government leaders of New Zealand to enact laws
that support migrants and will help everyone recover from various social problems caused by unemployment, inflation, recession, and tight migration policies. We pray for Brother Chris to help day shift, week, weekday job, and Sis Mayang and other kapatiran to have Saturday and Sunday off. Praying for new job for Brother Julius and everyone looking for new job to have better employers and new opportunities that will still allow them to have more time to serve Yahweh and the Gawain. Special prayers for those who are intending to set up business in New Zealand, that you provide, O Lord, everything that they need to release their dreams and make everything smooth, favorable, and victorious. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who are trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive our sins, save us the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. We offer the third mystery for the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tagle, Brother Mike Velarde, our servant leader, all the clergy, missionaries, and preachers who are spreading the good news. We pray for unity, understanding, and love among all brothers and sisters of El Shaddai community. Revive all who are experiencing spiritual dryness and heal those who are hurting.
Strengthen those feeling weak and enlighten those who are confused. We pray for rebuilding and restoration of relationships, friendship, brotherhood, sisterhood, and complete repentance and forgiveness. We lift up to you our brothers and sisters who are no longer attending the Gawain, that you may touch their hearts and minds to serve you again with pure heart. We pray our permanent future in Napier. Bless all preparations for a victorious 30th anniversary in Napier in January. We pray for wisdom, anointing, strength, and divine guidance for the leaders of our vineyard here in New Zealand. Sis Sonia, Sis Beth, Brother KR in Oakland, Sis Josie and Sis Banji in Napier, Sis Jane and Sis Cheryl in Hamilton, and all our preachers whom you have called to proclaim your word boldly and boldly. Brother Chris, Brother Dennis, Brother Aris, Brother Ray, Brother Rani, Brother Arman, Brother Chris Ryan, Brother Nuriel, Brother Armando, and trainee preacher Brother Aaron, as well as our ministry leaders, Brother Aris, Sis Elaine, Sis Lani, Brother Ray, Sis Dine, Sis Iya, Sis Claire, and Sis Rachel Mullins. Help us to serve humbly, joyfully, wholeheartedly, and be strong amid trials and temptations. Praying for your blessed anointing for the victorious choir spiritual formation in Hamilton this Saturday, in preachers training and ministry leaders meeting on 29th December. Bless all the Filipino priests in New Zealand, especially our parish priest, Father Sherwin, incoming parish priest, Father Austin Fernandez, and St. Mark's Parish for continued support to the El Shaddai community. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O my Jesus, forgive us our sins, save us from fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who need thy mercy.
The fourth sorrowful mystery, carrying of the cross. We offer the fourth mystery for the 100% approval of all New Zealand visa of all our relatives who want to come to New Zealand. The approval of extensions of Sis, Lillian, and Iyay. We pray that you grant jobs here in New Zealand to our kapatiran with token for work visa, especially Lillian Breva, Nida Cayubit, Iya Garcia, Cyril Palomo, Christine Tangan, and those waiting for their job offers. Continue to bless and guide Brother Lito Acuña and Sis Nida Cayubit and reveal to them your great plan in their life and bless them with another opportunity to come back and work in New Zealand. Praying for longer visa duration to work in New Zealand, visa renewal and pathway to residency for Brother Jester, Brother Armando, Brother Lope, Brother Rodel, ACM and Acro Brothers, and all kapatiran currently on work visa. We claim the approval of New Zealand permanent resident visas and citizenship of all our brother and sister. Favorable results of Brother Alan Granadino's prayer intention at work for Sis Lisel Limpis and Sis Flowering Placencias. Victorious New Zealand Teaching Council application. Grant a blessed, smooth and safe journey to all who are traveling, especially Brother J.R. Agudelo and Karai family. Special prayer for the successful passport issuance for Nanay Maribel Umali and that all her documents will be accepted and recognized by DFA. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Give us this day our Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, Now now and at our Father. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our Father. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our Father. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our Father. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our Father. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. This was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who deserve thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We pray for Noguera's family in their new home, that the Lord may grant abundance in faith, hope, love, good health, material provisions, happiness and peace, and complete deliverance of Sister Mayang. We declare blessings to their home and everyone who goes in and out of the doors. May you use their home for your greater glory. We pray for love, fidelity, and strengthening of the families. Safeguard the sanctity of marriage and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent-children relationships that are going through misunderstanding and conflict. Bless all our children, that they may grow up to be humble, kind, God-fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their studies and work. Grant our families and loved ones good health and protection, especially those who are in the Philippines. Praying for healthy pregnancy of Sister Aya, Sister Mardi, Sister Aleli, Sister Clara Basinal, and the safe, normal delivery of their babies. Special prayer for the baby of Sis Aya and her upcoming delivery anytime this week or next week. And we declare the baby's normal condition, good health, and full growth up until delivery. We pray for guidance and wisdom for all those who are in the midst of decision making, that your holy will may be revealed and may prevail in their lives. Bless everyone who long to have children. Special prayers for the end of war and restoration of peace in Israel, Iran, Ukraine, and the whole world. We also lift up the intentions of all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of December. Special prayers for guidance and good health for our music ministry, for victorious choir services in the coming days leading to Christmas. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor. Property prices and interest rates will drop. House purchase will be simplified and affordable, and all the kapatiran will be able to purchase our own houses. Also praying for financial provisions for everyone and divine erasure of all our debts. We pray for the eternal repose of the soul of Mama Salome Granadino and comfort and strength for Sister Lani's family, and also for the souls of all our departed loved ones and the souls in purgatory. Let us pause in silence now to pray for our personal intentions. We claim victory for all our prayer requests in Jesus' most powerful name. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of Hail our Mary, death. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our Hail death. Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Amen. Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. O my Jesus, forgive us, save us from the fires of hell, and lead all souls of heaven, especially those who most need of your mercy. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, witness, and our hope. To you do we cry, for banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mary, Mother of God. Worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary, Queen of the Most Holy Rosary, Queen of the Most Holy Rosary. Yung patuloy po natin ihanda ang ating mga pagiging mga kapatid. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama, minsan pa, Lord God, patuloy ka namin inaanyayahan sa aming mga puso. Lord God, O Holy Spirit, patuloy mo po kaming manguna sa aming lahat ng gagawin ngayon. At Lord, ikaw ang may sabi, 2 sa 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa aming kalagitnaan. At Lord, alam po namin, Panginoon, malayo man kami, Panginoon. Hindi man kami magkakadikit, ngunit iisa ang aming puso, Panginoon. Alam po namin na ngayon ay kasama ka na namin, Lord God. Hallelujah, Lord. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, puspusin mo po ang bawat isa. Bigyan mo kami ng kapahayagan na nagmumula sa iyo, Lord God. Upang kami matuto, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. At patuloy na ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan
at magamit sa araw-araw na aming pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, patuloy nating dasalin ang Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataasan at nananatili sa kalinga ngayong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y nililigtas niya sa panganib sa upang naliligtas, at kahit anumang mabigat na salo, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malaway na pakpak. Sa kalinga niya ay natiiyak ako na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Hindi sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasama ng araw at pating. Kahit namuwal sa iyong harapan sa libong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at nagitiyak mong di ka maamo. Ngayon nagmamasid sa panahon niyo kung mamamasdan. Iyong pasamahay makikita ng pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang kalapagsandalan at ang pinili mong mag-ingat sa iyong kataasan. Di mo aabutin kay mapahamak ang palangaran. Kahit anong ikapag-ihirap sa simbahan, susugurin niya ang maraming kampiyensya sa susubaybay. Kahit sa dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palarin, tatayo ka silang magtataas, na hindi masaktan ang mga kamusap sa dumatalas. Kahit tatapakan ko ay maniyon, asas na magsikip. Di ka maano sa mga sarili at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan ng may dala at isa sa kulungan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangan. Sila'y bibigyan ko at gagantiparaan ng mga kabubuhay. At nakatitiyak na ang tatanungin nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko sa mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa inyo. Isang mapagpalang gabi. Kumusta na po kayo mga kapatid? Thank you, Lord. Bless the bless. Alam mo yung kakanta pa tayo eh. At isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Umaga, tanghali, hapon. Saan man pong bahagi ng mundo po na nagkakatipon sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Ang sabi niya po sa kanyang salita, 2 o sa 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa ating kalagitnaan. Amen. Kasama natin ang Diyos sa oras na ito. Amen po. Amen. At ang pagpapala ng Diyos ay naandito rin sa kanyang mga salita. So mga kapatid, patuloy po nating batiin ang lahat. Hindi ko po nakikita pa paano yun po yan. Kakaunti po. So, sa mga taga-Napier, may taga-Napier po ba? Sister Beth. Amen. Hindi ko po makita kung sino po. May taga-Hamilton po. Parang nandyan po si Brother Leo from Napier. Leo from Napier. See you po. See you po sa Saturday. Hello po, Merry Christmas. Amen. Thanks God. Thank you, Brother Leo. At pagpalain ka ng Diyos. Amen po. At yung sumunod po ay taga-Hamilton.
So, inayos pa po. Yun! Lumaki na. Meron taga Philippines po ba? Wala. Hindi ko po makita. Amen. Taga Hamilton po. Sila, Barba family. Amen. Madami. Basta po. Basta taga Hamilton. Kumusta po kayong lahat? Amen. Taga Mount Wellington po. Amen. And then, Papakura. Of course, dito po sa studio. Ito na ang studio ngayon. Amen. Dito po kila Brother Ramil. At kami po ay marami po dito. Amen po. At awa po ng Diyos. At ngayon po mga kapatid, salamat po sa lahat ng mga umattend. At alam po natin na kapag kainuna natin na ang Diyos, ang pagpapala ay susunod po sa atin. Amen. Hindi po ako may sabi niya ng Diyos po. Kanya pong banal na salita. So, tayo po ay dadako mga kapatid sa ating pong banal na gospel po ngayon. At maaaring ang magbasa ay bawal. Siyempre ang family. Brother, pwede mong basahin? Sige na. Ang ating pong gospel ay Matthew chapter 1, verse 1 hanggang 17. Ang lahat po mga kapatid ay tumayo bilang paggalang sa ating pong gospel. Babasahin po ni Kuya Ma. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Paris at Sarah. Si Paris ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Ason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz. At naging anak naman ni Boaz, si Ruth at si Obed. Si Obed ang ama ni Isaias, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon, sa dating asawa ni Urias, si Solomon. Naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosapat, at Hosapat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ang ama ni Hotam na ama ni Akas. Si Akas ang ama ni Sakiyas. Si Sakiyas ay ama ni Manases. Si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Osias. Si Osias ang ama ni Nikonias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Conias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Elikim. Na Elikim ang ama ni Asur. Si Asur ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Elasar. Si Elasar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoong Kristo. Pinagpapuri ka namin, Panginoon. Salamat po, Kuya. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa inyong mga kapatid, gabi. At tunay nga mga kapatid na ako po ay walang na-schedule. So, kanina po ako po ay nag-iisip ko ano po ang aking gagawin.
So lahat po dito ay sapagkat ito po ay bali na surprise po ako. Surprise ko din po lahat ng naandito. Lahat naandito po ay Damay-damay tayo. Oo. Damay-damay. Magdamay-damay na tayo. Magmula po sa may bahay hanggang dun po sa pinakahuli kay Sis Mau ay lahat po ay mag-share. Brother, binanggit ko si Sis Mau. Ang mga patanda. Amen. Okay, sino po kaya dito ang... Hallelujah. Isa po munang malakas na papuri sa ating Diyos. Wow. Salamat kapatid, salamat pala sa muli po sa pag-aanyaya sa unang pagpapaakyat ng pag-aaral ng mabuting balita at intercessory dito sa bahay nila Brother Ramil. Pagpapalain pa. Amen. Buhay. So, pag-akyat pa lamang namin, nangangamoy ulam na. Kaya yung mga hindi umaten, mait yun. Pero bago po yun, tayo po muna ay dumako sa mabuting balita. Ano po? Sino po kaya dito ang nakakaalam ng kahit 5 hanggang yung kalululuhan natin, kilala natin yung ating mga lululong na una pa. Sigurong hanggang lulo lang natin o ama lang natin ang ating kilala. Ano po? Pinakalululuhan. Sapagkat dito po ay nabanggit na talagang mula kay Abraham hanggang po kay Jose na asawa po ni Maria. Ngunit alam niyo naman po mga kapatid na ito po mga Israelita ay isa ang pinanggalingan nito. Ito po ay kay Abraham po lahat galing po ito. Ano po? At ganun po mga kapatid, ako po ay nagnilay na napakahalaga pala sa atin po mga Kristiyano kung yung itong lalong-lalo na po dito sa talaan po na ito ng mga angkan, ito po yung angkan na ito dito po nagmula yung ating pong tagapagligtas. Ano po? Ito po yung kaganapan na dito po nagmula kay Virgin Mary, kay Jose, yung tagapagligtas. So mula po kay Abraham, ito po ay napakahalagang mga tao na pinanggalingan, ano po, at nagpasalin-salin hanggang sa ating pong Panginoon. So ako po ay nagnilay, ano bang aral kung ating pong iisipin, kung mayroon bang aral, at kumbaga titingnan lang natin mga kasaysayan lang, mga angkan lang, ano po. Pero po sa ating pong buhay, so ang aking pong napagnilayan kaninang umaga is napakahalaga po pala sa atin, sa bawat isa, sa bawat Kristiyano, na tayo ay mayroon pong naipapasa sa ating pong mga anak. Na ano po ba ang magandang ipasa natin sa mga anak? Lalo-lalo na po tayo mga kapatid or sa ating pong mga pinsan sa lahat, ano po, na napakahalaga nito na ang ating pong buhay pananampalataya ay dire-diretso, hindi po ito napuputol. Hanggang mga anak may maipamana po natin. Oo nga mga kapatid, maipamana man natin ang karangyaan, maipamana man natin ang kasaganaan, maipamana man natin ang kayamanan sa ating anak, pero ito'y kulang pala. Ang tunay na dapat nating ipamana sa ating mga anak ay yung ang salita ng Diyos, ano po, kung paano ang mabuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos, kung paano mamuhay ng, ikaw po ay namumuhay yung namumuhay ka na naaayon sa kalooban ng Diyos, ano po, sapagkat ito po lamang ang pinakamaganda na maipapasa natin sa ating angkan, ano po. So kung ang ating po palang buhay mga kapatid, kung ano, di po ba mayroon tayong kasabihan na kung ano ang nakikita ng bata, ito ay nagiging tama sa kanilang mga Ako ano nakikita kung anong ginagawa ng matanda na nakikita ng bata, ito'y nagiging tama sa paningin ng bata. So mga kapatid, kung ang ating ipinapakita sa ating pong mga anak is mga halimbawa ay pag-aaway ng mag-asawa, so ito po ang mamamana. Halimbawa po ay kung ano man po ang ating maipakita, halimbawa po ay yung kagasmagan ng pag-uugali, laging palasigaw sa mga anak o sa asawa,
at ito naman po ay dati nating pong buhay, ay ito po pala ang ating may pamamana, ano po. Pero sa ngayon mga kapatid, tingnan po ninyo, ang ating pong naipapakita sa ating pong mga anak ay yung paglilingkod sa ating Diyos. At kaya naman nga po di po ba, tumutubo na ngayon yung kahit maliliit pa, yung pong sumisibol, yung bang mayroon ng marunong mag-drum, mayroon ng maliit pa ay preacher na, mayroon ng maliliit pa yung ating mga anak ay kumakanta na, choir na. So ito po yung pinakamaganda na ipapamalas or na ipapasa natin ang mapaglingkuran ang Diyos at ito naman po talaga ang tama. At alam po naman natin na kapag ang ating mga anak, ang ating mga angkan na ito hanggang sa pinakaapu-apuhan natin, ganito po ang mangyayari, ay mapapapunta po sa mabuting magandang buhay. Naalala ko po mga kapatid kasi, nang ako po ay nakatira, kami pong mag-asawa, ay nakatira po sa Riles, naku po, ay hindi ko po, talaga po naman, na magkabi-kabila po ang kung ano-ano pong buhay, yung hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos talaga. So, salamat sa Diyos at kami po ay naalis doon sa ganong kapaligiran na hindi po dapat yung po mga bata is nakikita po nila yung mga ganong gawain, ano po. Salamat at dinala ni Yahweh siya dito sa New Zealand. So, nakapaglingkod po ang aking mga anak. Isa na lamang po ang hindi ko pa naakay. Yung po aking pangalawa. Darating, baka po yun yung maging preacher pa sa darating na araw. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Sa panalangin natin, yung pong mga kapatid natin, pupuntahan pala namin sa gabi, papatungan ng kamay para mabago, amen, sabihin, yun lamang ang susi, yung panalangin po, ano po, darating yan, yung ating pong mga anak, amen. Pilitin po natin mga kapatid, na ang ating mga anak ay malapit sa gawain ng Diyos. Ano po? So ito lamang po ang maganda nating maipamamalas o maipamamana ang ating Panginoon lamang. At ako nakasisigurado, kapag ka ang ating anak nakakilala kay Kristo, bukod ito yung pinaka magandang kayamanan, the best na kayamanan na ating naipasa or ating anong tawag nito, kung ibang naipamana sa ating mga anak. Amen po! Amen! Salamat po mga kapatid at alam ko po nga hanggang na ang bawat isa dito sa studio. Kaya magsisimula. Ikaw yung mga. Pwede rin. Tingnan nyo. Amen! Papasalamat ko lang po yung dahil nakapasok po ako sa class 2 na jury exam. Kagaya po nung nagkuha ng class 1, naging smooth naman po. Ngayong class 2 naman, ngayon mas smooth na smooth kasi naka-perfect ako kahit alam ko parang hindi pa ako handa pero yung pagdating sa harap naman na-perfect ko naman po. Salamat ko rin dahil hindi sa Pinas hindi ko naman nadadrive yung mga malalaking machine, yung mga excavator, papentan, mga 8-ton. Kung dito, binigyan ako ng talent ni Kristo, ni Yahweh, na ma-adapt ko yung mga knowledge na para mapag-drive ako ng mga ganong klaseng machine, yung malalaki. Hindi ko akalain na kaya ko ma-drive pala. Amen, salamat Kuya Mac. At kailan ko kaya mag-asawa? Perfect niya yun. Perfect niya. Parang may maipasa natin. Parang may maipasa. Amen, hallelujah. So, salamat sa Diyos talagang sa ating po buhay, mga kapatid, na talagang kapag ang ating buhay ay binibigay natin kay Yahweh El Shaddai, na hindi po tayo natin ipinagmamalaki yung ating karunungan. Magugulat na lang tayo sa biyaya ng Diyos na dumarating sa ating buhay. Ano po? Na hindi naman natin ginagawa, wala naman tayo dati na ganon. Ngayon po ay nandun na tayo sa sitwasyon na yun. Ano po? Ganyan kabuti ang Diyos sa buhay natin. So, sino pa po ang susunod? Brother Aris.
Yan na. Apo. Para pakinig. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Yung gospel po talaga tungkol sa sa alinlahi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dun sa last verse, 14 mula kay Abraham hanggang kay David at 14 mula sa pagkakatapon ng mga Israel at saka 14 hanggang doon sa panahon naman ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko po ay sino-sino po yung mga natandaan nyo doon sa mga salinlahi po? Siyempre, yung mga kilala lang natin, no? Si Abraham, David, ang ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa 14 na taon na po yun, yung mga pinagdaanan po nila. Kung isipin po natin, ang lahat po yan ay dumaan po sila ng mga pagsubok sa buhay. Talagang sa 14 na taon na yon, kasama nila ang ating Panginoon Diyos. Hindi sila pinababayaan. Kaya naman yung salinlahi ay tuloy-tuloy, hindi napuputol. Kaya nga sabi dun sa Biblia, ang lahi ni Abraham ay magiging dami ng bituin. At yun na may naganap na. At ang napagnilayan ko po dyan mga kapatid, yung 14 na taon na yon ay parehas lang po yung yung pattern ng buhay, dumaan sa hirap ng buhay, dumaan sa pag-uusig. At ang bandang huli, may katagumpayan. Amen. Ganon din po sa buhay natin mga kapatid. Kung nangyari sa mga lingkod ng Diyos nung unang mga panahon na yun, na sila ay dumaan sa kahirapan, sa pag-uusig. Ganon din po mga kapatid sa buhay natin. Dumadaan man tayo sa mga pagsubok, dumadaan man tayo sa pang-uusig, sa pangungutyan ng mga tao. Ang bandang huli mga kapatid, basta tayo nakakapit sa ating Panginoon Diyos, nadyan din po yung katagumpayan. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo, napagtagumpayan niya yung mission niya. Kaya naman nagkaroon tayo ng kaligtasan. Napagtagumpayan niya ang kamatayan, kaya naman nilalasap natin ang kaligtasan. Ganon din po sa ating buhay mga kapatid paglilingkod. Nadyan lang yung mga pagsubok na yan, nadyan lang yung mga karamdaman, nadyan lang yan. Hanggat nato tayo sa mundo, hindi mawawala yan. Sabi nga po sa Corinthians, ang pagsubok nararanasan yan ng lahat ng tao. Walang nakakaligtas dyan. Ang isa lang tandaan natin, basta tayo may Kristo kinikilala sa buhay natin, ang tagumpay ay makakamit natin. Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat. Salamat, Brother Aris. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, may katagumpayan. May katagumpayan. May kaligtasan. Amen. Oo nga po naman mga kapatid, po. At sa tagal-tagal ng panahon, mula kay Abraham hanggang po kay Maria, hanggang sa ating pong kay Jesus, sa dami po ng pinagdaanan nila, nagtagumpay po sila. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, na kapag tayo ay nanatili sa ating Panginoon, talagang magtatagumpay tayo. Amen. At wala talagang iniwanan ang Diyos. Walang pinabayaan ang Diyos. Mayroon mang problema, mayroon mang pagsubok. Kapag tayo po ay naka Yahweh El Shaddai, tayo po ay magtatagumpay. Amen po. So, salamat sa Diyos. Ang sunod po ay si Brother Ramil. Hindi ka hindi. Ay, thanks God. Nagulat ako Unang-una, nagpapasalamat ako sa family ni Yahweh El Shaddai. Amen. Unang-una, akala ako'y mag-isa lang, kaming pamilya. Pero sa tulong ng family ni Yahweh El Shaddai, nakaraos kami paglipat ng bahay. Amen. At itong bahay na to ay talagang hindi lang para sa amin, para sa kapatiran lahat. Yung pinakamalaking gantimpala sa akin ni Yahweh El Shaddai. Kumbaga may struggle man ngayon sa trabaho, inaangking ko na next year. Number 1. Diyos lang ang nakakano. Amen. Amen. Praise the Lord. Brother Ramil,
Amen. Sabi po ni Brother Ramil, may pamilya. Amen. Napakahalaga sa ating pong buhay pananampalataya or sa ating pong pamumuhay dito sa mundo, ikaw yung may pamilya. Ngunit, totoo nga naman na kapag tayo ay malayo, lalong-lalo na po sa tunay nating pamilya sa Pilipinas, naandito po naman na pinagkalooban tayo ng Diyos yung tunay na pamilya dito, ano po. Ibang-iba kaysa sa iba, yung po bang pagmamahalan talaga yun sa tunay na spiritual kaysa dun sa tunay na yung kadugo mo talaga, ano po. At kasi po yung nasa gawain po ni Yahweh El Shaddai ay laging nakakapakinig ng salita ng Diyos. So ibang-iba ang pagmamahal noon sapagkat yun po ay galing kay Yahweh El Shaddai. Kaya nagtutulungan, nagmamahalan, nagbibigayan ng isda. Amen. At mayroon po ba sa Zoom, yung gusto po sa Zoom, mag-unmute po? Meron po. Sino yung nagtaas ng kamay? Mouse yan, bro. Mouse ba yan? Mouse. Buti pa yung daga. Bakit ano pa yan? Brother Lopez. Ay, sino ba yung nasa Leo? Brother Leo, mayroon ka pong i-share? Andiyan ba siya? Yes. Ayan. Amen. Ano po? Amen. Salamat sa Diyos, Brother Leo. Yun lang po, yun lang po yung gusto kong idugtong, yung pagmana ng mga talento po sa anak. So, ngayon, yung parang pinapasa ko rin yung binigay na talento ng Panginoon sa akin, yung sa music. So, unti-unti, pinapractice ko yung anak ko na kumanta at saka maghawak ng instrumento para in the future, magamit din niya. Yun lang po. Amen. Salamat, Brother Leo. Amen. Totoo nga po, mga kapatid. Ano po, katulad po dito, yung pong ginawa po ni Brother Chris, no? Lumalabas talaga, no? Kasi nakikita sa atin eh. Kumbaga, hindi natin alam na yung mga bata pala, pinagkalooban, yung ating mga anak, yung mga youth, pinagkalooban pala ng gano'n. Ano po, nung tumugtog nung Christmas party, nakakagulat sila. Pwede nang pumalit sa atin, Brother Aris? Pwede na tayong, ano? Yes. Oo. Pwede na tayo naman ang tataas ang kamay. Sila naman sa unahan. Amen. Darating. Darating yan. So, yung mga kapatid, ano, yung pagpasa talaga ng ating mga karunungan, pagpasa na kung mayroon anuman tayo, yung talent natin sa Panginoon, ito po ay napakahalaga para yung ating pong magtuloy-tuloy ang gawain. Ano po, magtuloy-tuloy ang pagliligtas ng Diyos sa mga hindi pa nakakakilala. Ano po? Sige, Brother Ryan? Kaya? Sige po. Po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ito pong gospel natin ngayon, parang tama yung sabi ni kanina, Brother Dennis. Ano ba yung kahalagahan? O ano ba yung importance kung bakit yun ang inilagay na una ni Saint Matthew sa kanyang pagsusulat? Para sa akin, mga kapatid, bilang mga tayong sinasabi natin na kapamilya ng Diyos, kailangan po natin, kagaya nung sequence na pinakita, makikita kasi yung connectivity yung kung paano sila connected dun sa kay Abraham hanggang napunta kay Jesus Christ.
paano ba natin parang i-apply sa dito sa modern world natin ngayon? Di ba sa atin, parang masasabi mong kamag-anak mo yung isang tao, yung ancestral line para ma-detect, para ma-pinpoint. Kailangan siguro ng birth certificate ng tao. So makikita mo doon kung sino yung tatay mo, yung tatay ng tatay mo, o yung kung sino man yung pinaka-ninuno mo. Parang yun yung magiging basehan. Pero dito sa pagiging anak ng Diyos, wala namang ganun eh. Walang document, walang pwedeng ipakita na hard copy para masabi po natin na konektado tayo sa Diyos, na may ugnayan tayo sa Diyos. Kung makikita po natin o kung maalala po natin, meron pong isang tagpo sa Bible kung paano po tayo dinescribe ni Jesus Christ na kanyang kapamilya. Maalala po natin yung tagpo na nangangaral si Jesus sa harap ng maraming tao at dumating yung kanyang kapamilya, yung nanay niya, tsaka yung mga kapatid niya, na maraming taong nakapaligid kay Jesus, pero may nagsabi na nandyan yung kapamilya mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, yung talagang biological na family niya. Pero ang sabi ng Diyos, di ba, hindi niya kaagad pinuntahan eh. Hindi niya kaagad sinabing, o sige, papasukin niyo. Ang sabi niya, ang nakikinig at tumutupad ng aking mga salita ay siya kong tunay na kapamilya. Sila ang tunay kong kapatid, sila ang tunay kong nanay. So ito pong tagpong ito, mga kapatid ko kay Kristo, pwede po natin gamitin para i-establish yung connection natin kay Jesus Christ later on. Pagtatanungin tayo, kabilang ka ba sa family tree ni Jesus Christ? Yun ang magiging link. Yun po, kasi kung may missing link, hindi talaga natin makukunik ang sarili natin. So pwede natin gamitin yung tagpong yun para sabihin na, are we connected? May ugnayan ba talaga tayo sa Diyos? So yung tagpong yun, masasabi natin na meron if we are following God's commands at if kung tayo po ay obedient sa Kanya. So yung obedience pa rin natin sa salita ng Diyos. Obedience natin sa mga commandments ni Jesus Christ. Yun po yung magbibigay sa atin ng yung evidence nga, yung proof na tayo po ay connected sa ating Panginoon para mapabilang sa family tree niya kasi masasabi natin na tayo kanyang mga anak, tayo kanyang mga nilikha, tayo kanyang kabilang sa mga taong may ugnayan sa kanya pag tayo po ay yung sinabi niya nga na sumusunod sa kanyang salita at sumusunod sa at obedient sa kanyang mga utos. Sabi nga po ni Brother Ares kanina, mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi po ibig sabihin wala ng problema. Sa atin pong pagsunod sa ating Panginoon, hindi po ibig sabihin na exempted na po tayo sa mga suliranin, sa mga pag-uusig sa buhay. It is part of the process. Kasi nasa Bible din naman po yan eh. Sabi, yun po ang magpapatibay sa atin. Kasi yun po ang magde-determine ng foundation natin kung talaga ba tayo'y nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. If we get tested, if our faith gets tested, yun, doon malalaman natin, talaga bang may connection tayo sa Kanya? Talaga bang may ugnayan tayo? May relationship talaga tayo sa Kanya bilang kapamilya niya? O baka mabilis tayong matisod? Sa konting pagbagsak, tayo'y ang pananampalataya natin sumusuko. O may konting nararanasan ganito, ang pananampalataya natin na nababasag. Kailangan maging resilient tayo, mga kapatid, para mapatunayan natin na tayo po ay kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun lang po at isang mapagpalang gabi po sa akin. Amen. Thank you, Brother KR. So, ang nakikinig at tumutupad
ikaw ay nakikinig at tumutupad, ay kabilang ka or kapatid ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po? Okay. Brother Noriel? Diba? Amen po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ito nga po ating gospel ay para po sa akin, ito po ay ginawa ng Diyos Ama para sa paghahanda. Pinakita po kung saan galing nga po yung ating Panginoong Hesukristo. Saan nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay inihanda ng Panginoong Hesukristo para yung pong mga mga lahi niya po ay makilala po natin na sila po ay yung mga lahi po na tumutupad po sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo, at katulad niya rin po sa atin, hindi bilang po tayo sa ating pong buhay, tayo po ay hindi po natin alam na tayo pala nung una ay ginamit yung ating mga ninuno po pala natin ay ginamit din ng Panginoong Hesukristo para ihanda rin po tayo. Para marating po din po natin itong ganitong kalagayan sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Hesukristo at makasunod sa Kanya. Ito po ay para po sa akin ay ito po ay ginamit ng Panginoong Hesukristo na para sa maihanda tayo sa Kanyang pagliligtas. Tayo po ay tayo po mga nakakapakinig po ng salita ng Diyos at nagpupumilit po makasunod. Tayo po ay inihanda ng Panginoong Hesukristo sa kanyang sa kanya pong pagliligtas. Bilang po tayo ay gamitin po natin yung pribilehiyo pong ito na ibalik po sa ating Panginoong Hesukristo na ang lahat po ng ating makakaya ay ibalik po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng bagay na maaari nating ibigay sa Panginoong Hesukristo ay ibalik po natin sa Kanya. Dahil tayo po isa po tayo sa ginamit isa po tayo sa napili ng Panginoong Hesukristo para makasama niya sa pagliligtas niya, sa kaligtasan niya, sa pagliligtas po niya, sa kanya pong pagbabalik. Kaya marapat po na ibalik po natin sa Kanya kung anong dapat po nating kayang ibalik sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo. At ito nga pong yung saling lahi po ng Panginoong Hesukristo, makita po natin dito na ang Panginoong Hesukristo ay ang pinagmulan po niya ay galing po sa pamula po kay Mahal ng Birheng Maria, ay talaga pong galing po sa banal na Espiritu Santo. Ito po ay talagang taas po ng pinagmulan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya marapat po natin na ibalik po sa Panginoong Hesukristo lahat po ng ating makakaya at kung ano po ang dapat nating magagawa habang po tayo nabubuhay. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Napakaganda po ng sinabi po ng ating kapatid na po yung po mga lahing tumutupad, lahi na tumutupad sa ating Panginoong Hesukristo, na kailangan po natin talagang sumunod at tumupad sa ipinag-uutos ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Mayroon po ba last one, Brother Chris Ramos? Wala. Nasa siya? Nasa trabaho pala. Opo. Ito po. Wait lang po. Sige. Kala ko dito sa Move ko lang po yung video. Trabaho ka na, Brad. darating na. Tingin mo na, Brad. Ay, good evening po. Po. Ay, galing mo, Brother Dennis, ha? Damay-damay, Brad. Amen. Actually, good evening po sa lahat at pasensya na hindi na kami nakapunta dyan.
Medyo, Sister Beth, medyo may lagnat. Pero galing na siya. Itong gospel po natin ay 2 talata to sa New Testament. Sinulat din sa Lucas sa chapter 3. Kung titignan po natin, bakit kaya diniin dito yung mula kay Abraham hanggang kay Haring David, hanggang sa Babylonia kay sa ating Kristo. Dahil po, tulad nga po kung ating didiinan ang pagkakasulat ng talatang ito. Kasi po before ay sinulog ang templo ng Diyos. Kinuha ang lahat ng mahalagang bagay at winasak at sinulog din yung talaan ng mga lahi. So, kasi itong sinasabing darating na hari, which is ito yung ating reflection kanina. Alam natin ang ating Kristo yung hari, siya yung tagapagligtas. They need to prove yung traceability na kung saan manggagaling talaga yung Mesiyas. Kasi before ang ating Kristo, ang daming nag-claim na sila ang Mesiyas. Pero nung trace back nila, hindi siya nagli-lead sa angkan ni David. Kaya po itong talatang ito, nagpapatibay ng ating tunay, yung ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa ating Kristo ay isang matibay na yung sandigan natin Kumbaga, kasi kung yes, ay yung katuparan nga ng mga hula na ito po yung kahalagahan na ang foundation ng ating pananampalataya ay nasa ating Kristo, which is ang anak ng Diyos. Which is, kung babaybayin po kasi natin yung from Genesis to Revelation, nakasaad na po talaga kung paano darating ang ating Kristo. Paano siya itatalata? Paano siya from heaven, paano siya pupunta sa langit, which is nagkataong-taong salita, di ba? Sinabi nga rin natin sa reflection kanina. Na kung saan, ito po yung mahalaga sa ating buhay pananampalataya na kinakapitan natin ang pangalan ng ating Kristo. Yung sinabi ni Brother KR, yun po yung between us and relationship natin sa ating Kristo sa pamagitan ng pagsunod, pakikinig at pagsunod sa kanyang salita. Kung titignan po natin sa Galatians 4:4, na talaga pong inakda ang pagparito ng ating Kristo. Ano sabi dito? Yung divine timing. Ang sabi dito, ngunit nang dumating at ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy tayo mabibilang sa mga anak ng Diyos. So ito yung perfect plan, na kung saan dati kasi nabubuhay ang mga tagasunod sa ilalim ng kautusan. Pero pagdating ng ating Panginoon Kristo, which is siya yung kautusan, winasak niya na yung kautusan Hindi na tayo belong to sa kautusan, which is belong tayo doon sa kaanak, sa pamilya ng Diyos, sa pamagitan ng yung pagpaparito ng ating Kristo, yung pagsugo ng Diyos Ama sa ating Kristo, which is yun po yung napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Kung titignan po natin, kung babaybayin natin yung 14 times 3 na saling lahi, isipin nyo, kung titignan nyo, yung pinagmulan ng ating Kristo, meron diyang murderer, meron diyang adulterer, meron diyang talagang makasalanan. Yung traceability, kaya di ba pag tayo halimbawa sa ating mga Pilipino, ang sama ng tao na yan. Hindi kasi anak yan ni ni ganito, yung talagang basag ulero. So nate-trace back yung mga ninuno mo o lolo mo o tatay mo, kaya ka nagkakaganon dahil ganun rin yung mga ninuno mo. Which is kung titignan po natin sa talatang ito, mula po sa kay Abraham patungo po sa ating Kristo, na kung saan, sakto nga po yung pinanood namin kanina, yung Mary, na kung saan ay ginawa ng busilak ng Diyos yung mga lahing ikakabit sa ating Kristo. Which is mula po sa ating inang birhen, na siya po yung sisidlan na malinis, na ang nilabas po ay isang banal, ang ating Kristo. Kasi po, napakahalaga po nating idiin to sa buhay pananampalataya natin na
Pagdating po sa mga Jews, God the Father, no question. Yahweh El Shaddai, walang question yan. Pero pag pinasok po natin ang ating Panginoon Kristo, doon po sila medyo may reaction. Hindi Diyos ang ating Kristo. Ngunit tayo, kumbaga napakapalad natin na ang pinanghahawakan nating pananampalataya, ang pinanghahawakan po nating, sorry po, nabaksak. Yung ating pananampalataya ay nakabatay sa ating Kristo, which is ito po yung nakatala at nakatalaga sa Biblia na kung sino man ang manalig sa ating Kristo ang siyang maliligtas. Ngunit hindi lang basta manalig kung lalaliman po natin ano yung pananalig. Yung sinabi nga sa Galatians 4:4 na nasa batas na tayo sa ilalim ng ating Kristo, which is ang ating Kristo ay napakaraming batas sa ating buhay pananampalataya. Minsan nga kahit tayo nandito nagsusumikap, hindi pa rin tayo makasunod sa simpleng bagay, sa simpleng pamumuhay, nagkakasala pa rin tayo. Kasama po si Brother Chris, tulad nga lang po nung nung ating Christmas party, talagang napakarami po talagang nakapaligid na temptation o obstruction na talagang itatanim sa'yo, yung lalakaran mo ibibigay Kaya nga, minsan inire-release ko yan. Kumbaga, kumbaga parang inire-release ko para makas out ko rin. Kaya nga sabi ko, salamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan nga ng pamilya ng ating Kristo. Ito po tayo patuloy na nagsusumikap at napakahalaga po ng ganitong pag-aaral mga pananampalataya. Kailangan laliman po natin yung pangunawa natin sa salita ng Diyos dahil ito po yung magdadala sa atin sa paglakad sa kabanalan ng Diyos. Which is, ulitin ko po mga pananampalataya, lahat po tayo ay kasama sa angkan ng Diyos. Ginawa po tayong kaaya-aya, ginawa po tayong katanggap-tanggap sa pamamagitan ng ating Kristo, na kung saan inilinis niya lahat ng karumihan sa kanyang angkan, sa kanyang henerasyon, na kung saan ang ating inang birhen, ang banal na sisidlan at ang kanyang nilabas ay tunay na banal at walang kapintasan, which is kailangan mabuhay din tayo sa kabanalan. At ito'y magagawa lamang natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal at sa ganitong mga pagkakataon na tayo po'y makapag-aral ng salita ng Diyos at tayo po'y magpatuloy lang, walang bibigay at walang susuko. Ang umayaw ay talo. Amen. Pagpalain po tayo lahat. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po, Brother Chris. Punong-puno na po. Marami na po tayong natutunan. Huwag naman natin kalimutan yung ating mga aral sa ating napakinggan. So, mayroon pang isa pa. At ito po yung magpupuno pa. Amen. Yung pinaka-last. Handa na, Brother Arman? Okay po, isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At yun nga po, sabi ni Brother Dennis ay angkan. Pero hindi ko rin nga po kilala ang mga angkan. So dito po yung sa akin po na pagnilayan ay yung sa mga angkan kung paano po tayo magpapasa ng dati po namumuhay po ako sa kadiliman. So meaning kung ako po ay nagpatuloy sa kadilimang yun, hindi ko natagpuan yung salita ng Diyos, maaring yun din po ang aking ipamamana sa aking mga anak sa magiging apo pa. So ngayon po, ang kung ko po dito ay marami pa rin po na hindi nakakasumpong sa salita ng Diyos. Maraming pamilya pa rin po ang namumuhay sa kadiliman. So talagang kung patuloy na mamumuhay tayo doon sa kadilimang yon, hindi po talaga tayo maliligtas at hindi rin po tayo makakabilang doon sa anak ng Diyos kung tayo po ay patuloy doon. So ako po ay bilang sa sarili ko po, ako po ay nagpapasalamat dahil yung nasumpungan or hikayat po ako dito sa pamilya ni El Shaddai dahil dito ko po nga nakita yung pagmamahalan, yung lahat ng itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ay naririto na. Kaya sa katulad ko po, ako po ay nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos upang
yung pong aking natututunan dito ay maipasa ko po sa aking mga anak. At yun nga po, punong-puno na tayo ng kuwan ngayon, ng tawag dito, ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po, talagang nagpapasalamat po ako para po sa akin ay napakaganda pong tayo po ay laging nagninilay araw-araw. Yun nga po sabi nga ni Brother Chris, na patuloy lamang po tayo sa pagninilay, pag-aaral ng kanyang mga salita dahil yun po ang ating magagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay dahil maraming nakaambang na patibong ang kaaway. Tunay nga po yun na kahit po sa sariling pamilya, pagka inyo sinasabihan sa mga ganitong bagay, tayo po ay nasasabihan, ikaw gay banal na talaga. At kami sinasabihan mo ng ganyan. Yun po. Talagang yun po ang pag-uusig sa sarili ko. Pero sa awa at halbag ng Panginoon Diyos ay naririto po at ako po ay nagpapatuloy na makasunod sa kanyang kalooban kasama ang aking pamilya. Sinasabihan ko. Yun nga lamang po, sa pag-attend ng ating gawain ay minsan ay doon po tayo ay hindi po natin sila mahikayat. Pero patuloy po akong nagpipray, patuloy po akong pinapanalangin sa ating Panginoon Diyos na yung ating pamilya ay makasama sa pamilya ni Yahweh El Shaddai upang pagdating ng araw ay tayo ay sama-sama dun sa langit. Kaya lagi ko pong nasasabi na mas gusto ko po yung maging citizen sa langit kaysa dito sa lupa. Yun lamang po at magandang gabi po sa atin lahat. Amen. Salamat. Amen. Salamat po sa lahat. Ano po? Okay, meron pa po akong idadagdag na gawin nating ating pong buhay, gawin nating makabuluhan ng buhay natin dito sa mundo. Ano po? Minsan lamang tayo mabubuhay. Ang dami pong, kung makikita po natin, ang daming mula po kay Abraham, ang daming lumipas. Ano po? Ang daming buhay papunta po sa ating Panginoon. Ibig sabihin na talagang ang ating buhay ay lumilipas at mawawala at aalis din po tayo dito sa mundong ito. So, gawin natin mga kapatid na ang ating pong buhay na ito ay ilaan lamang natin kay Yahweh El Shaddai. Maging makabuluhan, huwag nating sayangin sa hindi magandang bagay. Mamuhay tayong masaya sa mundong ito. Huwag tayong magpaalipin sa lahat sa mundong ito. At yung pong pangalawa is huwag na tayong humiwalay sa gawain ni Yahweh El Shaddai sa pamilya po natin. Ano po? At alam niyo naman po na kapag tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon, kayo na po ang mag-alam at malalaman ninyo kung ano ang buhay natin dati, na huwag na tayong bumalik pa sa dati nating pong buhay. So, manatili tayo kay Yahweh El Shaddai, manatili tayong magkaisa. Yung pamilya natin ito ay patuloy nating mahalin. No po? At mula sa ganito, maipamana po natin sa ating pong mga anak na sila'y maging masaya rin sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen. So, yung pong nananahimik dyan, Sister Sonia, kayo na po ang manalangin. Yo, Sister Sonia. Manalangin po tayo mga kapatid. Sige po. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige mga kapatid, buksan po natin ang ating Praise your name, Jesus. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama Yahweh El Shaddai, muli Panginoon na maraming salamat Panginoon sa iyong mensahe sa araw na ito.
At nawa, Panginoon, ang iyong mensahe ay tumimo sa aming puso at isipan. Na nawa, Panginoon, ay madala namin ito at magamit namin sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Panatiliin mo, Lord God, ang puso namin nagpapakumbaba, Panginoon. Na sa ganon ay nananatili kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Sa iyong pagpapala, Panginoon. Panginoon, panatiliin mo, Panginoon, ang pagkakaisa ng iyong mga anak sa lugar na to, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patuloy niyo kaming palakasin ang pananampalataya namin sa iyo. Na sa ganun, Panginoon, ay nananatili kaming nakakapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, huwag niyo kaming pababayaan sa tuwing kami ay nakakaranas ng mga panghihina. Bagkus, Panginoon, ay patuloy niyo kaming palakasin. Palakasin niyo kami, Lord God, ng iyong kapangyarihan. At nawa, Panginoon, ang aming ginagawa ngayon sa kapanahunan ay maipamana namin sa aming mga anak at sa mga salindahi, Panginoon namin. Patuloy niyo kami, Panginoon, samahan ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng aming mga gagawing paglilingkod, Panginoon. Ibaba mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyo, Lord. Ganun na rin po, Lord God, sa aming pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Ipakilala mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hayaan mo, Lord God, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan ang mamutawi sa mundong ito. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ipuin niyo, Lord God, ang puso ng bawat isa sa amin na ikaw ay makilala, Panginoon. Muli, Panginoon, lahat ng aming mga idinulog at sinabi sa iyo, Panginoon, sa aming mga panalangin, ay inaangkin na po namin, Panginoon, na kami answer prayers. Amen. At muli, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain, Panginoon, ang bahay na ito. Nawa, Panginoon, ano man ang kanilang mga pangailangan sa kanilang buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay tugunin niyo po. At muli, ang papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng aming inang Birhen Maria, at ang banal na Espiritu. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Brother Aris. Pasensya na. Mahirap kong mag-unmute at hindi ko ano, cellphone ginagamit ko. Picture. Picture. Picture.